Magkano magpaparehistro sa mga third-party emission testing center? Sa mga requirements lang naman pagdating sa pagparehistro ng yung mga motorcycle is what is up guys, this is JD Moto and welcome sa ating Facebook page. So, quick vlog lang tayo regarding sa rehistro ng ating motorcycle ng si Honda AD 150. So in case di ko napansin na almost 2 months na pala paso yung rehistro ng aking motorsiklo. Kaya naman naisipan ko guys dumaan dito sa may 7 Archangels Emission Testing Center. So may tansa lang guys, no? Dito lang yan guys, matatagpuan sa may Tiruman Subdivision ng Amaya 1, Tansa, Cavite. Ito guys, pagdating sa pagpaparehistro, kung wala kayong time pumunta dun sa mismo LTO, pwede kayong pumunta sa mga emission testing center for convenient. I mean, malayo sa inyo yung LTO. Gagawin nyo guys, pupunta kayo sa pinaka emission testing center para at least test yung hassle pagdating sa biyahe. Kasi nagkataon from Tansa, Cavite, Bagtas, pumunta ako dito sa 7 Archangel Emission Testing Center. Mas malapit sa akin to. Since yung trabaho ko is nasa Cubao pa and taga Tansa, Cavite ako, medyo malayo para sa akin. So ginawa ko, dito na ako nagparehistro and babalikan ko na lang siya for 2 days daw yung processing nila, and humingi ako ng printout para at least kung halimbawa ma-checkpoint ako sa Maynila is ito yung ipapakita. Ayan. So check natin sa mga next vlog natin kung valid reason to yung papakita kong printout, para at least magkaroon din kayo ng idea kung ano yung gagawin nyo when it comes to hassle-free pagdating sa rehistro ninyo mga motorcycle, okay? So, ang mga requirements lang naman pagdating sa pagparehistro ninyo mga motorcycle is kailangan siyang emission test, stencil, and at the same time, insurance, and last part is yung registration ng motorcycle natin. So, yun lang yung mga kailangan requirements pag nagpaparehistro kaya in 2023, no? So, take note yun lang guys kung magkano yung binayaran natin for today's video. 2,320 dahil meron akong penalty na 120 pesos. But overall, dun sa mga presyo ng mga third party or yung mga authorized emission testing centers, may difference talaga siya sa LTO. But it's for convenient pa rin kung saan kayo mas prepared magpaparehistro ng inyong mga motor. But basically, konti lang din naman yung difference. Kung halimbawang mas accessible sa inyo yung distance ng mga emission testing center, pwede rin kayo mag-drop by doon. And kung gusto niyo naman pumunta sa mga LTO branches, pwede rin naman yan. It's your choice guys. Ang akin lang dito para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung difference ng LTO at saka doon sa mga third party emission testing center kung magpaparehistro kayo ng mga motor. Right na natin sa video na to, and ride safe.